Umalis na po si Bol Manutbol para mag-undergo ng surgery sa Estados Unidos. Itong injury ni Bol Manutbol ay parehong-pareho doon sa nangyari kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya inaasahan natin na mga 9 to 12 months na hindi ito makapaglalaro ng basketball. Yan yung matinding nangyari dito kay Bol Bol. At ngayon, itong TNT gaya nung nabalita natin kahapon, kinukuha nilang import itong si Marquis Chris. Pero sinabi ng agent ni Chris na hindi siya pupunta rito at hindi available. Meron pa silang mga ibang tinignan na import pero hindi rin available at hindi pa kompleto yung mga papeles. Katulad itong si Malik Diouf na hindi pa tiyak kung makapaglalaro dahil pinoproseso pa raw yung papeles at may posibilidad na ang TNT ay baka maglaro ng walang import mamaya at isa yan dun sa mga bagay na pinaghahandaan ni Coach Chot Reyes. Kasi syempre mukhang tinitignan nila na ready na talaga sila sa possibility na yan yung mangyari. Kung sakali nga na hindi sila makapaglaro kung maglaro sila sa Game 3 na walang import, susubukan ni Team Manager Jojo Lastimosa na kumuha ng bagong import bago magsimula ang Game 4. Ang laking bagay nitong nangyari dito kay Bol Manutbol at ang comment nga ng ibang tao ay baka matapos na ang kanyang karera dahil dito sa ganyang klaseng injury. Dahil yung laro ni ni Bol Bol ay nakabase doon sa kanyang athleticism. At alam naman natin na iyan yung numero 1 na apektuhan ng Achilles na injury. Kaya nga magiging importante itong surgery na to dito kay Bol Manutbol kapag nangyari. Kaya sa ngayon, hindi na babalik dito sa PBA Commissioner's Cup si Bol Bol dahil papunta na sa US para mag-undergo ng surgery. Kaya yan ngayon, yung pinag-aaralan ng TNT kung sino naman yung kukunin nila na bagong import para mapalitan naman yung kanilang standings ngayon at magka-chance pa sila kontra Meralco. Ang isang PBA player ngayon na malamang na ma-trade na dahil hindi nagugustuhan ng management yung kanyang playing style ay si Joshua Monson. Base dun sa nakikita natin parang sinusukan na ng management itong PBA player na ito dahil sa dalawang bagay. Unang-una, yung kanyang tendency o gawi na parang last 2 minutes ay gusto niya siya lagi ang titira. At pangalawa, yung kanyang questionabling mga desisyon. Ilang beses na nating nakita na may mga nangyari dito kay Monson, yung kanyang mga decision making ang nakaka-apekto sa Titan Ultra at yung pang dahilan kung ba't sila natatalo. Kaya ang pangatlo pang dahilan dyan ay baka daw itong si Joshua Monson. Ayon doon sa mga lumabas na reports online ay malaki daw yung hinihinging increase kasi pa-expire na contract nito at gusto raw nito ng 900,000 pesos a month. Ayon naman sa kampo ng Titan Ultra sa tingin nila na hindi deserving si Monson na mabigyan ng ganong klaseng halaga dahil yung ganong halaga ay binibigay lamang sa mga top players ng PBA katulad nila Fajardo at Scottie Thompson. Kaya nga ngayon open na raw itong Titan Ultra na i-trade itong si Joshua Monson at maraming mga teams ang interesado rito kabilang na itong TNT at Converge. Sa tingin ko malabong makuha to ng SMC dahil pang SMC parang hindi interesado kay Monson. Tandaan natin nung Northport pa itong Titan Ultra, pwede nang kunin noon ng SMC dahil farm team nila yung Northport pero hindi nila kinukuha dahil siguro nga parang natunugan nila na hindi maganda yung nilalaro nito. Anyway, tignan natin kung meron pang mga teams na magkaka-interest dito kay Monson. At ang maliwanag, itong Titan Ultra ay parang ayaw na talaga sa kanya at ngayon ay ready na raw sila na humanap ng ibang player na magiging leader ng kanilang koponan at mangunguna doon sa rebuilding na gagawin itong Titan Ultra para sa kanilang lineup. Ang San Miguel Beer naman ngayon ay nakikipag-usap dito sa NLEX Road Warriors para makuha yung kanilang draft pick. Para doon sa mga hindi na nakakaalala, nakakuha ng Blackwater draft pick itong NLEX Road Warriors. So yung draft pick ng Blackwater napunta sa NLEX. Kaya ngayon, yan ang gustong ma-acquire ng San Miguel Beermen dahil nakikita na ng San Miguel na magiging maganda ang posisyon nito sa susunod na draft. Kapag nakuha yan ng SMB, magkakaroon sila ng magandang tsansa na maka-acquire ng top talents. Dahil merong mga bulungan ngayon ng mga magagaling na mga players na nasa abroad ay babalik na dito sa Pilipinas at mag-a-apply sa draft. Ang dahilan kasi, meron ng ruling dito sa Japan at sa South Korea na yung mga teams dyan ay pwede na gumamit ng 2 imports na sabay. So, ibig sabihin, mapabawasan na yung pangangailangan nila sa mga ibang Asyano. Kaya mukhang itong
mga top Filipino players natin na naglalaro doon ay babalik na at lilipat na sa PBA. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ito ang balak gawin talaga nitong lineup ng San Miguel Beermen. Hindi naman ako magtataka talaga kung iyan ay matutuloy dahil syempre itong San Miguel matindi yung pakikipag-usap nila doon sa rival company na NLEX. Kaya naman masisiguro natin na magiging maganda to para dito sa kanilang roster. Kaya talagang isa to doon sa aabangan natin na pwedeng mangyari talaga at inaasahan ng marami na magkakaroon ng malaking anunsyo ang San Miguel kapag natuloy nga itong kanilang balak. As it is, alam naman natin na hindi madali para dito sa Beermen na kumuha ng mga magagaling na draft picks. Dahil historically, hindi naman sila mahusay sa ganyan. Pero talagang ayusin na raw ng San Miguel yung kanilang drafting sa susunod para naman maipakita na sila ay magiging ready na. At iyan ngayon, yung makikita natin talaga ng magandang plano nitong San Miguel para sa darating pa ng mga conferences dito sa PBA. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay nagre-ready na para dito sa gagawing ng Hinebra dahil mukhang matindi na yung momentum nitong Barangay Hinebra ngayon. Mukhang ang nangyayari kasi ready na raw itong Gene Kings talaga na ipakita na sila ay handa na i-dominahin yung kanilang best of 7 series. Hindi mapigilan. Inamin ni Coach Yeng Giao na hindi nila mapigilan yung scoring nitong si RJ Abarientos at Justin Brownlee. At yan naman talaga ang naging matindi rito. Yung nag-iba kasi ang laro ng Hinebra, no? Dati puro triangle offense. Pero ngayon nag-shift na sila sa perimeter at 3-point shooting. Hindi yan dati gawin ni Coach Tim Cone. Pero sinabi nga ni Coach Tim Cone, nagkataon kasi na yung mga players nila ay mga 3-point shooter. So naturally, nag-adjust siya nung kanyang game. At parang yan yung naging bagay ngayon dito sa Barangay Hinebra. Kaya ito talaga yung plano ngayon ng Gene Kings na kunin talaga yung mga best 3-point shooters at idagdag sa kanyang team. Kaya nga itong si Coach Tim Cone, parang ito na talaga yung kanilang plano ngayon. As it is, itong Rain or Shine Elasto Painters naging dehado na sa serye na ito dahil dito sa ganda ng nilalaro ng Barangay Hinebra. Marami nga nagsasabi na mukhang Hinebra Meralco Finals na ito talaga at kinakailangan na lamang gumawa ng paraan itong Rain or Shine. Kung gusto ng Rain or Shine na umabot pa yung serye na to, kinakailangan manalo sila sa Game 3 dahil para makuha nila yung momentum. Yan ang talaga ang chance para talunin nila ang Barangay Hinebra sa ganitong klaseng serye. Kung yan ay matutuloy, tingin ko magagawa talaga ng paraan. At sa totoo lang, ito na siguro ang best chance para sa ROS na manalo ng championship. Dahil na-injure nga si Ball Manutbol, ito na ang chance nila makaharap itong Meralco Ball sa finals. Pero kinakailangan malampasan nila itong Barangay Hinebra. At ang Hinebra naman ay determinado na manalo ng kampyonato at matapos na yung medyo matagal-tagal na nilang hindi pag-champion. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, Simon De Guzman, si Katsakino Dokusin, si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, RG Bueno, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jervin Cris, si Romeo Conchada at ang iba pa.